Sobrang sinungaling ng asawa ko sa akin pagdating sa napakaraming bagay, lalong-lalo na pagdating sa pera. Bago pa lang kami ay sobrang dami niya ng nililihim na kalokohan at hindi niya maipagtapat sa akin ang mga problema niya. Tawagin na lang natin siyang Emily at tawagin naman nating William ang asawa niya, at nung bago pa lang ang kanilang relasyon ay nagpanggap na agad si William na may trabaho siya pero wala talaga. Si Emily ay isang single mom na nagtatrabaho sa abroad at doon na rin sila nagkakilala ni William. Sobrang naging mabait naman sa kanya ni William, naging maayos ang pakikitungo sa kanya at sobrang alaga, pero pagdating sa pera ay hindi niya ito kayang pagkatiwalaan. Dahil noong taong 2016 ay pumanaw ang kapatid ni Emily at nagkaroon sila ng malaking pera na galing sa abuloy na nagkakahalaga ng 100,000. Ipinatago ni Emily ang pera kay William at ang kabilin-bilinan niya ay itagong mabuti ang pera para kung sakaling mga ilangan ng mga anak ng kapatid niyang pumanaw ay meron silang maipapadala. Pero pinaikot-ikot lang siya ni William hanggang sa maubos na ang pera, hindi nila alam kung saan ito ginastos ni William. Ang katwiran sa kanya ni William ay pinadala niya sa remittance ang pera, pero dahil sa kanyang katangahan ay hindi nila ito nakuha kaya nandun pa rin ang pera. Hanggang sa ang bayaw ni Emily ay nagplano na pumunta ng abroad para makapagtrabaho na rin, pero pineke ni William ang ticket ng kanyang bayaw papunta ng abroad. Kaya gumawa ng paraan si Emily, nangutang siya sa ibang tao para mapalitan ng ticket na pineke ni William. Hanggang noong taong 2017 ay nagdalang tao na si Emily at umuwi na siya ng Pilipinas para dito na sana manganak. At habang nasa Pilipinas si Emily ay dito na lumabas ang tunay na kasamaan ni William dahil sobrang dami niyang mga kaibigan na niloko at pinirahan ni William. Meron pa silang isang kaibigan na pinunitan ni William ng passport para lang hindi mahalata na peke ang ticket na ibinigay niya. Hanggang sa nagulat na lang si Emily na sumunod ng pauwi sa kanya ng Pilipinas si William para magtago dahil walang kaalam-alam si William na alam na ni Emily ang ginagawa niyang panluloko. Mabuti na lang at naging sobrang mabait na mga kaibigan ni Emily sa kanya, na awa nang dahil siya ay buntis kaya pumayag sila na paunti-unti na lang bayaran ang mga atraso sa kanila ni William. Hanggang sa nalaman ni Emily na pati pala ang mga gamit niya na naiwanan sa abroad ay unti-unti na ring ibinenta ni William, kagaya na lang ng cellphone at laptop. Sobrang nanliit si Emily sa kahihiyan noong mga panahon na yon dahil meron ding mga niloko si William na muntikan nang pumunta sa Raffy Tulpo in action. At nagmakaawa lang sila ng kanyang biyanan na sana ay wag na nilang gawin yon dahil nakakahiya lang, kaya unti-unti nilang isinete lang kanilang mga atraso. Gusto sana ni Emily na unti-unting maituwid ni William ang kanyang mga pagkakamali, pero ang pambayad ng lola ni William ng kuryente ay hindi nito ibinayad sa Meralco kaya nahugutan pa sila ng kontador. At ang huling pinag-awayan nila ay nitong nakaraang gabi lang dahil si William ay merong pinadala ng pera galing sa GCash. At tinanong niya naman si William kung kanino ipinadala ang pera, at ang sabi naman ni William sa kanya ay may nagpa-cash in lang daw na isa niyang kaibigan. At nag-edit pa talaga si William ng isang conversation para lang masabi na totoo ang istorya niya. Pero dahil magaling si Emily ay nalaman niya ang totoo kung kanino talaga ipinadala ang pera, na sa isang kaibigan pala nila. Kaya ang pinagtatakhan lang ni Emily ay sa tuwing kasama nila ang kaibigan nila na yon ay kung hindi siya mawawala ng pera ay mababawasan naman ng pera ang GCash niya. Kaya simula nun ay nawalan na talaga siya ng tiwala kay William, kaya nung siya ay nakapagtrabaho, lahat ng sahod ni William ay dumidiretso na kay Emily. Pero sa ngayon ang gusto ni William na mangyari ay siya na ang mag-manage ng sarili niyang pera dahil sobrang dami niya daw problema noon pa. At hindi niya rin magawang masabi kay Emily kung ano ba talaga ang mga problema niya dahil mas pinipili pang magsinungaling ni William. At ang isa pang napapansin ni Emily sa kanya ay tahimik lang si William kapag silang dalawa ang magkasama, pero sobrang saya niya naman pagkasama ni William ang mga barkada niya. Si William ay sobrang talino, siya ay isang full stack developer at pag meron siyang kliyente ay sobrang laki talaga ng kinikita niya. Pero madalas siyang mawalan ng trabaho dahil hindi siya ganun karesponsable pagdating sa mga commitment niya sa trabaho. Kaya ilang taon nang umaasa si Emily na hindi na siya lolokohin ni William at hindi na maglilihim sa kanya, pero buong buhay na lang ni Emily ay puro kahihiyan na lang ang inabot niya at sama ng loob. Meron din naman mga pagkakataon na kahit papano ay masaya silang dalawa, pero pagdating sa pera na ang usapan ay magugulat ka na lang dahil may mga problema na. Hindi niya naman magawang pabayaan si William dahil sila ay mag-asawa kaya kailangan nilang magtulungan, pero hindi nakikipagtulungan si William at sinasabi niya lang ang problema kapag sobrang lala na. Kaya hanggang ngayon ay parang ang bigat-bigat pa rin ang buhay nila at hindi na sila nakausap. Sa ngayon ay gusto naman sana ni William na mabayaran ng paunti-unti ang mga atraso nila, pero parang nawawala na ng gana si Emily sa lahat. At nitong nakaraang linggo lang ay naoperahan pa si Emily nang dahil sa kanyang appendicitis at ilang linggo siyang walang trabaho at napakarami nilang bayarin. Gusto ko pong makaahon ng buhay namin para pag lumaki ang mga anak namin ay hindi sila mamomroblema ng dahil sa amin ng daddy nila dahil may savings kami para sa pagtanda namin. Ano po ba ang dapat kong gawin? Iwanan ko na ba siya o maghihintay pa ako na maituwid niya ang lahat ng pagkakamali niya?
niya. Baon na po siya sa utang, hindi lang po 10,000 ang utang niya, kundi 100,000 na po talaga. Mahal na mahal po ng mga anak ko ang daddy nila. Mabuti naman po siyang ama, maasikaso at maalaga at nararamdaman namin na mahal niya kami. Pero sobrang dami niya pong sinisikreto at sobrang dami niyang atraso. Hindi ko po alam kung saan niya dinadala lahat ng yon. Kaya sana po ay mapili ang aking kwento at mabigyan niyo ko ng payo. Hanggang dito na lang, Ate Charis. At syempre, kagaya ng dati, hindi ko pa rin sasabihin hiwalayan mo dahil alam ko naman na hindi mo hihiwalayan. Para sa akin kasi, sa kagustuhan mo na malutas yung mga problema niya at mga problema ng mga niloko niyang tao ay parang nakonsinti mo siya nang hindi mo sinasadya. Gusto mo siyang matulungan at gusto mo siyang magbago pero hindi niya gagawin yon dahil alam niya sa lahat ng pagkakataon ay nandiyan ka para lutasin yung mga problema niya. Kasi merong mga ganun, diba? Yung ang lakas mong gumawa ng problema dahil alam mong may taong tutulong sa'yo at lulutas ng mga problema mo. Kagaya na lang no, nung nagmakaawa kayong dalawa ng biyenan mo sa mga taong niloko niya para wag lang pumunta kay Sir Raffy Tulfo. Kaya yun yung dahilan kung bakit hindi siya nadadalang gumawa ng problema dahil palaging nandiyan kayo. Hindi ko sinasabing gawin mo to, pero kung ako yung nasa kalagayan mo, siguro pababayaan ko siyang mag-isa lutasin yung mga problema niya kahit mag-asawa pa kami. Dahil kung yun lang yung paraan para matuto siya sa mga pagkakamaling ginagawa niya, ihahanda ko na lang yung sarili ko na makulong siya. Kasi gusto mo, di ba, matuto siya, pero paano mangyayari yun kung ikaw mismo ang lumulutas ng mga problema niya? Minsan kailangan talaga nating magsakripisyo para sa ikabubuti ng lahat. Masakit, pero kailangan mong gawin kung gusto mo talagang makakita ng pagbabago. Hindi mo naman siya pababayaan bilang asawa, kumbaga mag-asawa pa rin kayo, pero hayaan mo siya na lutasin yung mga problema niya para kahit papano ay doon siya matuto. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung ano namin bukas. Bye-bye!